Hello guys, welcome to my vlog at na-miss ko nga kayo at eto, pupunta na naman kami sa Tagaytay para magliwaliw, hahaha. At eto nga, go pa rin kahit maulan kasi nga isang beses lang kami sa isang buwan gumala ng malayo. Kaya pagbigyan na. Malayo na ba yung Tagaytay? Parang hindi naman. Pumunta nga pala kami sa Zuri, kaya sorry ka na lang. At na makarating nga kami ay sumalubong agad sa amin ng aso na bumubuga ng tubig. Uy, hindi aso yun, layon yun. Ay, layon ba yun? Sorry naman. At sa may entrance pa nga lang ay ramdam ko na may hayop nga sa loob na parang ikaw mukhang hayop. Char. Siyempre, hindi tayo makakapasok dyan hanggat di tayo nabili ng ticket. At ayan, si ate, inaantay na lang kami. Bakit para malungkot ang beshi ko? Si ate, parang ang tamlay, ang aga-aga eh. Ayan nga po pala yung entrance fee nila para hindi na kayo magtanong, kinuwanan ko na para sa inyo. At yun nga, nakita nyo naman yung entrance fee at alam kong kayang-kaya nyo naman yan. At pagkatapos nga namin kumuha ng ticket, ay ito nga at ready na kami pumasok, papunta doon sa loob. At ito nga at papasok na kami sa loob at may nakasulat nga pala dyan na no pets allowed. Kaya po sa mga pupunta, wag po kayo magdala ng pet para hindi na po kayo mamroblema. At ayan nga, parang may nag-aabang sa amin sa harapan. Parang picture ata to. Uy, hindi picture yan. Cameraman yan. Ano ka ba? Ay, cameraman ba yan? Sorry naman. At ito nga si kuya, may sinabi agad sa akin na bilisan nyo kasi pipicturan ko kayo. Ayan, ito na naman yung sinasabi ko Kapag may pupuntahan talaga yung mga picture-picture na yan, alam ko magagastusan na naman ako. Hoy, si ate nasa reception. Wala man lang good morning. Good morning, ate. Ayan, ako na lang good morning para hindi ka na mahirapan. At ito nga, sabi ni kuya, ayos-ayos, usog-usog kasi pipicturan ko kayo dyan sa may layon. Alam ko na yan. Ayun ako kuya, inuuto mo lang kami. Charot. At ito nga, inuto-uto kami ni kuya para makapagpa-picture kami. Syempre, hanap buhay niya yon at kailangan natin siyang tulungan. Smile daw, smile. Ayan, smile. Sabi ko nga sa kanya, kuya, tama na kasi baka wala akong pambayad. Ang dami-dami mo nang pinicture sa amin. At ang sabi niya nga ay hindi naman daw lahat naman kukunin yon. Pipili lang daw ng magagandang picture na pwede namin kunin. At bayaran. Ayan, tapos na nga. Ay, hindi pa pala tapos. At ayan, gustong-gusto niya pa. Pag-isa-isa pa kaming pipicturean dyan sa may layon daw. At ayan nga, nagpicture tag-iisa ang mga kasamahan ko. Mabangis na layon daw ang post. Rawr! Ba't parang hindi naman mabangis yung post niya? Wala, bakit wala yun sa akin? Hindi ako nakuha na ng picture mag-isa. At pagkatapos nga ng picturean ay dito sa harapan ay makikita na agad ang mga aquarium ng isda at dyan mo makikita ang iba't ibang klase ng isda na pwede nyong alagaan. May tilapia din sila dito. Hornet fish, tilapia, butiko, perry. Tilapia din. Ayan. Nasaan? Ba't wala? Ayun. Ayun, ang laki Ang sarap na yan. At ayan nga yung unang isda namin nakita, ang isdang may bukol or flower horn at saka tilapia. At meron din silang tinfoil barb. Ayan po. At meron po yan yung pinakagusto ko, ang glow tetra fish na makukulay at magagandang mga isda. Pati may goldfish rin sa ibaba. Ayan po. Tetra fish, tetra. Ganyan yung ilalagay natin sa aquarium natin. Ayan. May violet, may pink, may orange, pink. Tapos to may goldfish din sila. At makikita rin po dyan ang Oscar fish and Shabonkin fish. So ayan po. Ito pala yung Oscar fish. Tapos, ito ay mga sabon fish. Yan, parang goldfish din siya. Tapos dito. At makikita rin po dyan ang isa sa pinakamagagandang isda po, ang Asian Arowana. Asian Arowana. Asian Arowana. Ang ganda niya, Frank. Ang ganda ng scale niya, Grabe, ang ganda. Tapos, at syempre hindi mawawala ang giant gourami. Giant daw pero maliit. Natatawa nga ako kasi sinabing giant gourami pero ang litlit ng isda. Pero maliit. Wala na sa baba. Tara na. At ayan nga, paglingon ko nga sa may likuran ay at nagpakita sa akin ng mga beshi at nagulat nga ang aking kapatid sa reaction ko. Kanilang octopus. Ano yan? Ay, di pala octopus. Pako. Pako. Pako yung hinuhuli sa dagat yung kinakain. Ito yun, pako. Pako fish. Yung makikita niya sa personal dito. Tapos ito ay shark. Iridescent shark. Grabe, shark to. Igano ko nga yung kamay ko doon. Igano natin yung kamay para kagatin. Huwag nyo pong ilalagay yung kamay nyo dito para kagating kayo. Nakagatuto. Ang cute naman ng shark nila. Malilit lang yung shark nila yun,
Next po is white tilapia. Ngayon nakakita kayo ng puting tilapia. Ito. Yan. Tapos ito is, ano to? Kicklids. Kaso ang dumi masyado nila. And then dito na po yung pinaka mga beshi part natin. Ito yung mga beshi part. Kasi may mga snake na yan. Puro python. Red tail boa. Saan? Ito. Tapos dito sa baba is wala. No. Wala dito sa baba. Ito naman tayo sa kabila. Burmese python. Tulog siya. Nakakatakot naman niya. At dahil nga takot ako sa ahas, ay sinisilip-silip ko muna ang mga ilalim kasi baka mamaya meron dyan sa labas na nakawala. Nakakatakot. Ito po ay ang albino Burmese python, tapos kulay yellow siya. Yan, natutulog po. Tingnan mo. Grabe yung kaliskis niya. Nakagano, no? Bakit nung kuti ng beshi ko? Ito yung pinaka-ano dito. Buti na bubuhay siya ng ganyan, no? Na maliit lang yung ginagalawan niya. Tapos dito sa baba is walang laman, same lang. Tapos dito nyo makikita yung corns. Ito, yan. May pinagbalatan siya. May pinagbalatan, pero yung snake niya na sa ano, ayan o. Nanunuka siya, be. Gumanon siya kanina, oh. Yun, oh. Yun. Tapos ito yung balat niya. So, hindi tayo pwedeng mag-ano kasi baka siya yung mga nagtatago sa mga tabi. Ay, sa mga loob ng ano. Tapos ito, ball python. It's a ball python. Tapos ito po yung tutuka sa inyo pag matatakot ka talaga dito sa Ilagay mo ulo mo doon. So may kandado po yung kanilang pinto. Kasi nandun sa loob yung mga kuwaan. Huwag kayong pupunta dito na lumindol, baka magkabasag-basag yung anong patay kayo. Ito mga mga koi fish. Ano yan? Cockroach. Cockroach. O, paano klaseng cockroach? Then, there is a centipede. Redhead centipede. Scares me. It's like I see an eye on the skin. Dito, forest scorpion. Asian forest scorpion. Saan? Ano? Curly hair tarantula. Bawal donut lang po. Donut. Ay, talaga. Donut the touch. Tap, doon ang Scorpion. Ang daming tarantula, oh. Yun. Diba wala yung mga Ang tarantula dito. Yun, oh. Tapos ito pa. Ito pa, Emo. Red rump. Mexican tarantula. Red rump. Tapos ito. Tarantula din. baka ako makapal. Ang laki. Yan yung nakatago. Bahan. Tapos ito pa. Ang daming klase ng tarantula. Tapos ito yung mga laki, oh. Laki, oh. Palikakas. Ay, may iguana. Ito wala o na iguana. Nakalapas. Ayan, oh. Iguana. Ano? Dragon lizard.
Ano kinakain yan? Kasi ito oh. Yung orange ano. Nagpalit siya ng ano? Nagpalit siya ng skin. Yan yung patay na skin. Ayan yung skin niya. Oo, tapos ayun yung ano. Tapos ito Ayun yung yung napakalaki mo. Puro tarantula yung At yan po ang unang part ng zoo at nakita natin ang iba't ibang klase ng isda, tarantula at meron ding mga ahas. At paglabas nga po pala ay makikita natin dyan ang Sanggupsal Restaurant. So meron na po silang restaurant dyan sa loob na kapag napasyal po kayo dyan ay pwede po kayo mag-order at kumain na dyan. So hindi nyo na kailangan lumayo or lumabas pa ng zoo. Paglakad lamang po ng konti dito sa loob ng kanilang restaurant ay makikita rin natin ang showroom kung saan po nag-show ang kanilang mga hayop at pinapakita ang kanilang mga talent. Pinapalabas dati yung tiger nilalabas na dyan. Tapos merong show. Dito nagkakaroon ng show. At dahil nga maulan nun, nagulat ako dahil nakisama naman ang panahon sa amin dahil nagpakita na ang Bulkan Taal at na-excite nga ako dito para magpa-picture. O ayan, nawala na po ang ulan kaya masayang masaya ako dahil nakisama sa amin ang ulan. Kaya sabi ko kay kuhanan mo ako doon, picturean mo ako kasi maliwanag na yung Bulkan Taal. Kita na siya. Ayan, makikita nyo po, ang ganda-ganda. At kahit hindi ko nga first time dito sa Tagaytay, ay lagi akong nagagandahan dito sa Bulkan Taal tuwing kami ay pupunta dito. So ayan, hindi ko nga pinalagpas ulit ang pagkakataon dahil mainit at nagpa-picture nga ako dyan. So ayan po, makikita ninyo ang kagandahan ng Bulkan Taal. At naalala ko nga noon na kahit ang lapit-lapit ko sa Tagaytay dahil nandito lang ako sa Cavite ay hindi ko mapuntahan yung Bulkan Taal na yan. Kaya naman nung nagkaroon kami ng service ay lagi kami pupunta para sulyapan yung kagandahan ng Bulkan Taal. At ayan, napadaan nga po kami dito sa kanilang mini fountain at may nakita akong rebulto ng babae na umiinom ng tubig kaya parang gusto ko rin uminom, char. Yung pala, may wishing well din silang maliit. So, ayun po. At kumuha ako ng coins para mag-wish at ihagis dyan sa wheel nila. At hiniling ko nga kay Lord ay sana i-bless pa niya ako ng marami. Huy, wish yun, hindi sinasabi. Ay, sorry naman. Di ba pag birthday lang yung hindi sinasabi? Uy, parehas lang yun. Ay, sorry na. At sabi ko nga kay kuhanan niya ako dahil may ahas ako nakita sa may bato at mag-a-acting ako na nagulat ako. Kaso hindi niya nakuhanan yung talon ko. Ayan si Beshi. Pakalat-kalat, sabi ko magtago ka kasi baka maraming matakot sa'yo. At dito nga po pala yung second part ng zoo at makikita po dyan ang gazebo, ang maliit na kainan at pag-akit lamang po ng konti sa may hagdanan ay makikita po natin ang isang malaking rebulto ng gorilla. Ayan po, I love Zoori ang nakasulat. Pwede po tayo magpicture dyan. Nung nagpunta nga po pala kami dyan ay jackpot na naman dahil 2 groups lamang po kami. Isang small family lang yung nakasabay namin sa pagtitingin ng mga hayop or sa pag-tour dito sa loob ng Zoori. So ayan po, makikita nyo pa rin po dyan ng isang malaking sawa na kulay dilaw. Ayan po. At dahil maulan, tamad na tamad po yan dahil natutulog po siya. At ito nga yung pinaka-exciting part na gusto ko. Makikita po dito ang mga kapatid mo. Dito nga pala sa part na ito ay nanghihinayang ako dahil may pa-music si Zoori sa tourism ay hindi ko nakuwanan or hindi ko na ilagay ang sound nito dahil galit na galit yung unggoy na yan, nakakatuwa sana. Syempre, sinilent ko tong part na to dahil baka makopyright tayo. Sayang yung magiging earnings ng video ko na to. So ayan, sayang po, galit na galit kasi yung unggoy na yan dyan nung part na yan. At sa part nga po pala ng video na yan, ang tugtog po pala dyan ay piliin mo ang Pilipinas, char. At meron nga palang scientist na nagsabi na ang tao daw ay galing sa unggoy. Kilala nyo ba? Sino nga? Si Charles Darwin po ang nagsabi noon. Sa tingin nyo, kasi meron akong mga nakikitang kakilala na parang mukhang unggoy. Charot. Joke lamang po yon. Bawal magalit. Bato-bato sa langit at tamaan na yung wag magalit. Syempre, pag nagalit ka, ay di parang inamin mo rin na galing ka sa unggoy. Sorry na agad, katuwaan lang. Bigla nga pala ako naawa sa mga unggoy dyan kasi syempre wala sila sa natural habitat nila tapos parang mga gutom sila, kulang sila sa pagkain Ano ka ba, pinapakain yan sila, may budget yan sila para sa kanilang mga pagkain. Syempre ang mga unggoy matatakaw lang talaga yan, kahit pinakain mo na gusto ay laging kakain ulit. Ikaw, may kakilala ka bang ganyan? Joke lang, tama na. Halika na nga, tingnan natin yung mga susunod na mga hayop, magkakasala lang ako dahil sa mga unggoy na yan. Charot. So ayan po, makikita din dyan ang miniature horse o yung maliit po na kabayo. So ayan po siya. At sa katabi nga po pala ng kabayo na yan ay makikita rin natin ang
kambing na takot po sa tubig or tamad maligo. May kakilala ka bang ganyan? Ano ba? Tama na. Nagkakasala ka na, bes. Ang baho kasi. Ano ka ba? Ang kulit mo. Punta ka na nga sa susunod. O, ayan. At makikita nga po pala natin dyan ulit ang dwarf horse or yung pinakamaliit na kabayo. So, ayan po siya. O, pwede po kayong sumakay dyan. Ang liit-liit na katuwa naman. Charot lang po. Hindi po pwedeng sakyan yon kasi kawawa naman. Ang liit-liit na nga tao sa sasakyan mo pa. Makikita rin po pala dyan ang isa sa pinakamalalaking ibon. So, ayan po siya. Ang baho-baho nga lang ng dahon niya. Uy, balahibo niya yan. Hindi dahon yun. Ano ka ba? Ay, balahibo ba yan? Sorry naman. Ang pangalan po pala ng ibon na yan ay cassowary. At scientific po ay Casuarius. At tumatagal po siya ng 40 to 50 years old. At galing po siya ng Australia. Wow, be. Ang dami mo namang alam. Gagi, ano ka ba? Binasa ko lang yun. Ayan, nakasulat. At ang sunod nga po pala namin tiningnan ay ang matagal ko ng pangarap na makita sa personal, ang tiger. So, ayan po. Ang laki ng tiger nila, kaso payat. Napapaisip tuloy ako na baka napapabayaan sila or hindi sila napapakain ng maayos or talagang payat lang talaga ang tiger. Okay, never mind. At dahil nga gustong gusto kong makita sa malapitan ang tiger, ay pinilit ko siyang tawagin at pinababa dito sa baba. So, ayan, at bumaba nga siya. Nakakaintindi pala siya, masunurin. Alam nyo ba na ang tigre or ang Panthera tigris, ang pinakamalaki sa 4 na malalaking pusa at makikita ito sa North and East Asia. O, diba? Ang dami kong alam. Syempre, nag-search ako para naman may masabi ako dito. At nang kahit papano ay may matutunan tayo, hindi yung basta vlog lang. Char. At dito nga sa gilid ay umakyat ako ng hagdan para makita ulit ang isa pang tigre. At nandyan siya natutulog. Yan nga po pala ang Bengal tiger at makikita sa India at sa Africa. At nabubuhay siya ng 11 years to 15 years. So, ayan po siya natutulog. Hoy, gumising ka dyan. Nandito na kami. Gusto kita makita. At ayan, ayaw niya talagang tumayo dahil nga maulan ay tamad na tamad. Akala mo tuloy patay. At sa tabi nga ng kanyang bahay ay makikita ang isang babaeng leon. So, ayan po siya at relax na relax at behave na behave. At ayan, nakatingin lang siya sa amin at nakahiga. Ano ka ba? Hindi siya nakahiga. Nakadapa siya. Basta. Parehas din yon. Ang leon nga po pala, isa rin sa pinakamalalaking pusa katulad ng tigre at makikita sa India at sa Africa. At pagkatapos nga dyan sa taas ay bumaba po kami ng hagdan para makita naman ang lalaking leon. At yun, nandun siya natutulog sa dulo at tamad na tamad tumayo. Nung time nga pala na yan ay ginigising namin yan kasi gusto namin makita ng malapitan. Hindi naman siya patay, gumagalaw naman kaso tinatamad lang talaga. At sa tabi nga ng bahay ng leon ay makikita naman ang camel. Ang camel nga po pala ay makikita sa Middle East, kabilang dito ang Saudi, Israel at Egypt. Mas kilala ang itsura ng camel dahil sa humps nito sa likod or sa bukol nito sa likod. Hindi ito yung first time na makakita ako ng camel kasi naalala ko noon nung nagpunta ako ng Saudi para magtrabaho ay nakakita ako doon ng camel at para nakatikim na nga ako ng camel Kasi sa supermarket ako nagtatrabaho at minsan ay bumili ako doon ng buto-buto ng baka pero parang hindi naman siya buto ng baka kasi parang iba yung amoy at saka yung lasa. Anyway, at meron din nga po pala silang turtle land at yan po yung turtle land nila. Ang dami nga po palang pagong dyan at ayan. At pagsilip nga namin narinig nila yung boses namin ay nakatingala na sila lahat na parang gutom at kala nila pakakainin sila. Nakakatuwa lang kasi pati pagong ay naalagaan nila dito. Babay mga pagong at napansin ko nga pala guys, meron pala sila ditong cable ride at saka zipline. Naalala ko tuloy yung pag-zipline ko sa picnic grove, parang gusto kong maulit. Kaso parang nakakatakot kasi ang zipline nila dito ay sa tabi ng bangin at masyadong malalim. Kaya hindi na lang ako nag-ride kasi yung mga kasama ko natatakot daw sila. At dito nga kami sa may last part ng kanilang zoo, ang mga eagle or Eagle Ridge. Diyan po sa baba ay makikita natin ang iba't ibang klase ng eagle at ito ang kauna-unahan naming nakita. At ito nga ang una naming nakita, ang peacock na kulay puti. Ang ganda niya kaso parang hindi siya peacock, nagdududa ako kasi bakit wala yung buntot niya na maganda. Never mind na nga kasi peacock naman yan, basta peacock. Ayan na yun. Peacock nga kasi nakita ko na yung buntot mahaba, hindi nga lang bumuka. Ano ba talaga ang gulo mo? Hala, sino yan? Bakit ang pangit? Gagi, ikaw yan, tingnan mo, pagod ka na. Ay, ano ba yan? Pagod na yarn. Nakuha pa talaga mag-video. Be, tumingin ka sa dinadaanan mo, baka mahulog ka. Ang taas-taas pa naman yan. At ito nga yung sunod namin na ibon na nakita, ang Brahminy kite. Kamukha din siya ng eagle. Ewan ko lang kung kamag-anak siya ng eagle, pero magkamukha sila. Makikita po yan sa Australia at sa Southeast Asia, kabilang dito ang Pilipinas. At alam nyo ba guys, na kaya niyang mabuhay hanggang 30 years. At nakakatuwa pa kasi marunong din pala silang maglaro. Ang laro nga pala nila ay magtatangay sila ng dahon papunta sa itaas, tapos ilalaglag nila and
then sasakapin nila ulit sa baba. O, di ba ang galing? Paano ko nalaman yun? O, ayan, basahin nyo, nakasulat dyan sa harapan. Ang kinakain nga nila ay insekto, isda, at saka patay na hayop. So, ayun po. Kala mo, ang dami kong alam, no? Mindset ba? Mindset. Never mind. At ito nga po pala yung isa pang eagle, ang sea eagle. Gusto nyo bang marinig ang huni niya? Ayan, pahuhunihin ko. Ay, hindi nag-stop. O, diba ayaw tumigil? Sabi nga ng kapatid ko, kumakanta daw yan. Naawa nga pala ako kasi nag-iisa lang siya, wala siyang kasama. Tapos, basang-basa pa siya sa ulan, walang masisilungan, walang matutulugan. Gagi, bakit parang kanta yun? At ayan, hindi ko na binidyohan yung iba kasi nakakapagod na. At saka may rabbit nga po pala silang kasama doon at maliliit na baboy. At ito nga, meron din silang mga talking bird pero hindi sila nagsasalita. Ewan ko ba dito? At ayan pa, makikita may iba't ibang klase pa ng ibon dyan. Ayan, nandyan si Balasik. Huy, sinong Balasik? Hindi nila kilala yun. Ibon yan. Di ko alam kung anong klaseng ibon. Basta ibon, yan yon, basta ibon yan. Meron nga din po pala silang kalapati dyan. Uy, hindi kalapati yan. Eh ano yan? Baka puro buko. Anong puro buko? Yung kumakain ng buko na ibon. Ewan ko sa'yo, anong pinagsasabi mo? Meron din nga po pala sila dyang manok. Ay, hindi pala manok. All yan. All nga po pala yan. Ewan ko sa'yo kung anong pinagsasabi mo na. Tara na nga. Meron nga din po pala sila dyang airsoft ground activities. Kaya nung nakita namin ay in-experience na namin at sinubukan na namin kahit hindi siya totoong baril. At ayan nga, ako na nga ang una sumubok. At bago ako magbaril ay tinuro na ni ma'am sa akin kung paano ang gagawin at ano yung mga instruction na dapat gawin. Hindi po ito totoong baril at airsoft lamang po ito. Kaya wag po kayong mag-alala. Sabi nga ni ate na kapag daw natamaan ko yung maliliit doon sa baba ay meron pa daw akong isang round na free. Kaso nung nakita ko parang ang liliit masyado at alam kong hindi ko itong magagawa. Kasi nga, hindi naman tayo sanay sa ganyan at di naman ako nag-aral sa pagbabaril-baril na ganyan. At ayun nga, pagkatapos ko magbaril-baril ay tinanong nila ako kung may natamaan daw ako. Ang sabi ko, wala. Sorry na. At ayan nga yung kapatid ko, sinubukan niya rin magbaril-baril at pangarap niya nga pala magsundalo kaya gustong-gusto niya magbaril-baril na ganyan. At syempre, ang isa ko lalaking assistant ay hindi papayag na hindi rin siya makaka-experience ng baril. At pagkatapos nga, itinanong ko silang dalawa kung may natamaan sila. Ang sabi nila, wala rin. So ayun po, pagkatapos na po namin ma-experience Ansu, ay nag-decide na po kaming kumain sa labas dahil nagugutom na po kami. Yun lamang po at see you in my next vlog po. Bye-bye!